A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang ibig sabihin po ay tayo ay nagpapakupkup sa Allah laban kay Satanas na kanyang isinumpa. Ang Allah ay nagturo sa atin sa banal na Quran, fa idza quri'al Qur'ana fasta'iz billah. Kapag kayo ay nagbasa ng Quran, magsimula kayo sa pagpapakupkup sa ngalan ng Allah. Fasta'iz billah. Pagkatapos sabi niya, wa ansitu, at makinig kayo ng mabuti para makakuha kayo ng aral. So mga kapatid, ang Quran ay ang banal na kasulatan ng inyong kapatid na Muslim na pinaniniwalaan namin na intact sa kanyang pagka-original ng Arabic. 1,443 years, walang revise na nangyari, intact sa kanyang verse, chapters, 114 chapters, 6,660. Kung hindi ako nagkakamali, verses. Hanggang sa ngayon, ginagamit kung papaano siyang dumating kay Propeta Muhammad na wikang Arabic, hanggang ngayon ginagamit pa rin sa pagsamba na wikang Arabic. Kasi dumating siya, yung unang kasulatan na ipinadala ng Allah, kung ano yung wika, halimbawa ang Propeta Jesus na anak ni Maria, ang kanyang wika ay Aramaic. So ang revelasyon na dumarating sa kanya ay Aramaic. Ang Propeta Moses or Musa alayhis salam, ang kapayapaan ay sumasa kanilang dalawa. Ang kanilang wikang ginamit ay Hebrew. So yung wika na kanilang ginagamit sa kanilang original na kasulatan ay Hebrew. So ngayon, babatiin ko muna kayo ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magtataka kayo, bakit ang mga Muslim ginagamit ang Assalamu alaikum? Kasi yan ay biblical, hindi siya galing sa colonizers. Bakit biblical? Ang Quran nagturo, pag kayo ay nagkasalubong, ipalaganap ninyo ang kapayapaan. Assalamu alaikum. Pag sinabing biblical, galing sa ating mga holy books, either Old and New Testament and Final Testament, yung Quran, para sa amin. Ang Assalamu alaikum, ang kapayapaan ay sumasa inyo. So ang turo, tulad ng sinabi ko, hindi galing sa hindi galing sa kung sino-sino na dumating sa atin. Unang-una, bubuksan ko muna yung ating isipan. Dumating ang Kastila, tinuruan tayo ng Buenos Dias, gandang umaga. Buenas tarde, gandang hapon. Buenas noche, gandang gabi. Meron pang buenas malas. Yung buenas na niya, gimalas na po. Galing din yan sa Kastila. Dumating ang Amerikano, kinolonize tayo. Good morning, good afternoon, good evening. Nagamit natin. Pero ang turo ng Biblia, balikan natin. Nung siya ay mabanhaw, mabuhay, na magmuli, alam na mga pastor, hihingin ko na lang yung verse kung ano ba yung binanggit. Kung ako nagkakamali sa Gospel of St. Mark. Nung siya'y mabuhay, dumating siya sa kanyang mga disipulo. Anong kanyang sinabi? Shalom alaikum. Peace be unto you. I-Arabic natin. Assalamu alaikum. Sumagot ang kanyang mga disipulo. Sumasa iyo rin. Anong ibig sabihin? Wa alaikumussalam. So kaya ginagamit natin ang salitang Assalamu alaikum. So mga kapatid, magandang hapon din sa ating lahat. Isa lang ang, maiksi lang yung aking mensahe na kukunin sa salita ng Allah, na ang Allah ay nagpakilala sa atin para hindi tayo magdalawang isip kung sino bang Allah. Tulad ng binanggit ko kanina, ginamit sa salitang Arabic. Alam nyo yung salitang Arabic? Galing yan sa pangalan na Ya'rab o Arab. Sino si Ya'rab? Kung pag-aaral ninyo ang history ng Islam o di kayong history ng pinagmulan ng mga Arabo, yung Ya'rab, galing yan sa anak ni Sam, na anak ni Noah. Ang kanyang pangalan ay Ya'rab. Ayon sa Islamic historian, kaya doon lumabas ang wikang Arab. Ya'rab. So tinawag siyang Allah, tinawag naman siya ni Moses na Elo, o di kaya Elohim, at tinawag naman sa wikang Aramaic ni Jesus na Eleh. Minsan sa atin, pag pumasa kasi tayo, masyadong kilala yung ay, Elle.
ille lama sabaktani. Arabic, Allah, Allah, lama taraktani. Di ba magkalapit yung salita? Kasi sister language yan. Yung Arabic, Aramaic, pati Hebrew. Galing yan lahat kay Abraham or Ibrahim alayhis salam. Ang kapayapaan ay sumasa kanya. Ang babanggitin ko lang dito, isang beses, sa panahon ng Propeta Muhammad, nung dumating ang Islam, nabaguhan yung mga Arabo. Kasi yung revelation sa mga taga-Israelites ay nalipat sa mga Ismailites. Yung mga Arabo, galing yan kay Ismail. Nanganak si Abraham, kaya nagkaroon ng 3 asawa si Abraham. Keturah, Sarah, Hajar, or Agar. Hindi nanganak si Sarah, nagkaroon siya ng unang anak sa kanyang pangalawang asawa na si sino? Si Agar or si Hajar, Siti Hajar kung sa Arabic. Hanggang sa panahon ng Propeta Muhammad, yung aral ay dumating na doon sa Ismailites, na wala na doon sa Israelites. Alam natin si Israel, sino siya? Siya si Jacob, di ba? Alam natin lahat. Israel or si Yaqub kung sa Arabic. Nanganak si Yaqub, ilan? 12 tribes. Yung binanggit sa Quran na Al-Asbat. Al-Asbat. Ibig sabihin ng Asbat, yung 12 angkan ni Israel. Al-Asbat. Isa na doon si Judah, na tinawag ng mga Arabo na Yahuda. Yahuda. So yung Yahuda, yung followers ni Judah na tinatawag na Yahudi or Judaism. Angkan ni Judah. So yun ang kasaysayan, kaunting kasaysayan lang. So ibalik natin. Nung nagkaroon na ng revelasyon sa panahon ni Propeta Muhammad, isang beses nakaupo sila kasama yung kanyang mga companions. Kung sa atin pa yun, kung kay Jesus Christ, yun ang tinatawag natin na mga ano ba yan? Yung kanyang apostles. Apostles, 12. Yung kay Propeta Muhammad, nakaupo din sila kasama yung kanyang mga companions. Apostles yung tawag dito sa ating sa Christianity, no? Hindi kaya tinatawag din sa Arabic na Hawariyun. Yung tawag ng mga disipulo ni Jesucristo ay tinatawag sa Arabic na Hawariyun. Ibig sabihin mga kasamahan ng Propeta Isa. Kaya sa Islam, sa amin ay kinikilala namin siya bilang dakilang sugo ng Allah para sa mga taga-Israel. So ngayon, habang nakaupo si Propeta Muhammad, may dumating na isang mama. Ang isang mama na ito na hindi nila kilala. Nagtaka sila. Puting-puti yung kanyang damit, tapos mamasa-masa yung kanyang buhok. Tapos itim na itim yung kanyang buhok, at walang nakakakilala sa kanila kahit isa. Umupo siya sa tabi ng Propeta Muhammad. Pag-upo niya ay yung kanyang tuhod, ay doon niya, idinikit niya sa tuhod ng Propeta Muhammad, sumasa kanya ang kapayapaan. Ngayon, tinanong niya ang Propeta Muhammad, sabi niya, "Ya Muhammad, akhbirni. Turuan mo ko ano ang pananampalataya. Ano ang tinuod nga iman?" Ano ang iman? Ibig sabihin ng iman sa Arabic, faith, paniniwala. Sumagot ang Propeta Muhammad, sabi niya, "An tu'minu billah." Maniwala ka na iisa lang yung Diyos, iisa lang yung Allah. Pangalawa, wa malaikatihi, maniwala ka na may mga anghel. Pangatlo, wa kutubihi, may mga revelations. Hindi lang Quran, hindi lang Biblia, pero mayroon pang mga nangaunang libro na bago pa dumating yung mga libro na yan. In His books, His messengers, yung kanyang mga sugo, the last day at yung huling araw, tayong lahat ay muadto ta sa hukmanan sa labong makagagahom. And that you believe in the predestination, its good and evil consequences. At maniwala ka sa predestination. Ano yung itinadhana? Pag itinadhana sa iyo ng Allah, magiging pinuno ka, magiging pinuno ka. Pag itinadhana sa iyo ng Allah, na hindi ka magiging pinuno, hindi ka magiging pinuno. Pag itinadhana sa iyo ng Allah, na ito lang yung buhay mo sa mundo, hanggang dyan ka na lang. Yun ang paniniwala. Sa 6 na sinabi kanina, ano yung paniniwala? So ngayon, ang tanong mga kapatid, kilalanin natin sino ba ang Allah? Sino ba itong Allah na kinikilala ng inyong mga kapatid na Muslim? Kinsa ba din siya? Mismo ang Allah ang nagpaila. Siya mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili. Kung sino ba siya? Ibalik natin ha. Ang salitang Allah ay hindi salitang sangil, hindi salitang maranaw, hindi salitang magindanao, hindi. Yan ay salitang Arabic na galing sa Middle East, yung cradle of the prophets. Diyan galing lahat ng mga propeta. Hindi galing sa West. Galing doon sa lugar ng mga propeta. Tulad ng Psalms
o tinatawag natin na Israel, o di kaya tinatawag natin na Syria, o Damascus, Yemen, yung mga lugar na yan, ay na-conquer na lang yan ng mga Muslim. Pero noon, hindi yan lugar ng mga Muslim. Yung mga Arabo dyan na nagsasalitang Arabo, dating mga Roman yan sila. Balik po natin sa kasaysayan. Mga Romano sila, ang kanilang pinagmulat, ang kanilang origin. So ngayon, sino ang Allah? Ang Allah, sabi niya sa Quran, He is the first and the last, the most high and the most near, and He is the all-knower of everything. Siya ang Allah, siya ang nauna, al-awwalu wal-akhiru. At siya ang pinakamataas at ang pinakamalapit, and He is the all-knower of everything. Lahat, kahit yung puso natin ngayon na pumipitik-pitik, alam ng Allah kung ano yung nasa loob ng puso natin. Kasi yung sinatawag natin, Alimul Bashir, Samiul Bashir, nakakarinig at nakakakita, a'lamu bidhatis sudur, at nakakaalam kung ano yung nasa loob ng puso natin. Iniisip pa lang natin, alam na yan ng ating Panginoong Allah. So ngayon, sinabi na naman niya, He is Allah, beside whom none has the right to be worshipped but He. Siya ang Allah, maliban sa Kanya, wala na tayong sasambahin maliban sa Kanya. So kaya ba natin i-imagine ang Allah? Hindi. I-imagine mo siya, humingi ka ng kapatawaran sa Kanya kasi hindi kayang ng imahinasyon ng bawat tao ang Kanyang pagkapanginoon. Dili kaya sa itong hunahuna kasi limitado yung utak natin. Pati yung paraiso, minsan sasabihin natin ganito yung paraiso, nakita mo na ba? Oo nga, binanggit sa Quran na mayroong paraiso. Ang sinabi sa Quran, man amila salihan, o sabi sa Quran, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum fi jannatil firdausi nuzula khalidina fiha abada. Katotohanan, sila na naniniwala sa Allah, ay sila ay at gumagawa ng mabuti, sila ay makakapasok sa paraiso. Khalidina fiha abada. At sila ay mananatili doon. At sa baba ng kanyang paraiso, tinatawag na tahtihal anhar, mayroong 4 na uri ng agos ng tubig, o di kaya agos, o di kaya sapa. Paano mo i-picturize yun? Paano mo yun siya parang i-analyze? O di kaya, i-imagine mo, hindi natin kaya. Isang beses sabi ng Propeta Muhammad, madagdag ko lang, sabi ng Propeta Muhammad, ang sino yung taong may kaunting paniniwala sa kanyang puso? Man kana fi kalbihi mithqala dharratin minal iman. Sino yung tao mayroon siyang iman, mayroon siyang faith sa kanyang puso na kahit katiting lang, kaunti lang, ay papalitan ng Allah ng paraiso na gagawin 10 itong mundo. Himuong pulo ning kalibutan. Tiaw ni mo na, ngun pa sa Bisaya. Kaya ba yun natin i-analyze? Hindi. Bakit? Kasi hindi matanggap ng ating little mind beyond the comprehension of our little mind. Sabi pa ng mga scholar natin sa Islam. Bakit? Tulad ng isang bata sa loob ng tiyan ng kanyang nanay. Ha? Halimbawa, nung sa loob siya ng tiyan ng kanyang nanay, sabi ng anghel sa kanya, lumabas ka na, gawas na. Akala niya yung tiyan ng kanyang nanay, yun na yung pinakamaganda niyang tirahan. Sabi niya, lumabas ka na. Sabi niya, hindi. Ayaw kong lumabas. Kasi sabi niya, maganda na dito sa loob ng tiyan ng nanay ko. Maganda yung kanyang pakiramdam. Sabi niya, hindi, lumabas ka. Kasi paglabas mo, kahit ilang milyong tiyan ang makikita mo sa loob paglabas mo. So hindi rin maisip ng maliit na bata kasi hindi kaya ng kanyang isipan kung totoo, kung gaano kalaki. Ngayon, pagdating ng bata, tayo na. Paglabas natin dito sa mundo, nakita natin yung itsura ng mundo. Kahit bilyon na tiyan, kasya pala dito sa mundo. So ganun din yung paraiso. Yung sinabi kanina ng Propeta Muhammad na kakaunti lang na paniniwala mo sa Kanya sa loob ng iyong puso, papalitan ng Allah ng 10 times itong laki ng mundo. Na ikaw ang hari, ikaw ang kikilalanin doon. So balikan natin yung verse ng Quran kanina na sinabi ng ating Panginoong Allah. Sabi niya, the all-knower of the unseen
Ang nakakaalam sa hindi nakikita. Anong hindi nakikita? Ang paraiso, nakita na natin, wala. Ang Allah, nakita natin. Hindi natin kayang tingnan ng Allah. Bakit? Yung kanyang liwanag, kasi yung katawan natin, gawa sa lupa. Hindi niya kayang pagmasdan ang pagkapanginoon ng Allah. Nakita niyo si Moses or si Musa? Nandun siya sa Jabal Tur, sa Sinin or sa Sinai. Nung nagpakita sa kanyang Allah, anong nangyari sa kanya? Hindi niya kayang tingnan ang liwanag ng Allah. Nurus samawati wal ard. Ang kanyang liwanag, liwanag ng kalangitan at liwanag ng hanggang dito sa kalupaan. Ganun ang Allah. So, imagine niyo, hindi natin kayang isipin yung kanyang pagkapanginoon. Hindi natin siya kayang ikumpara. At sasabihin natin na ganito ang kanyang pagka-Allah. Wa na'udhu billah, magpakup-kup tayo sa kanya sa kamalian ng ating imahinasyon. Tapos sinabi pa ng Allah, sabi niya, and He is the most beneficent, the most merciful. He is Allah, beside whom none has the right to be worshipped but He, the King, ang hari. Kung sa Arabic pa, Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Al-Malik, ang hari. Ang hari. Humanap ka ng katunggali ng Allah na hari dito sa mundo. Ang kanyang paghahari, tinawag siya na Malik Yawmiddin. Hari siya dito sa mundo at hari din doon sa pagdating ng kabilang buhay. At wala siyang katulad sa kanyang paghahari. Walang katapusan, walang limitation yung kanyang paghahari. King ng lahat. Al-Quddus, the Holy, ang pinakabanal. Kaya nga sa Islam, pag ikaw ay nagdarasal, sabi ng Propeta Muhammad, Inna Allaha tayyibun, la yuqbalu illa tayyiban. Ang Allah ay napakalinis, hindi niya tatanggapin yung taong hindi mo na naglinis ng kanyang sarili. Sa pagsamba, kahit yung iihi ka lang, magjijingle ka, natalsikan yung damit mo na kinakailangan mong i-check dahil hindi mo na pwedeng ipagdasal yan kasi natalsikan ng dumi. Haharap ka doon sa Allah, marumi yung damit mo, haharap ka nga lang doon sa isang tao na malaki yung kanyang rangko, kinakailangan mong linisin. Inna Allaha tayyibun, la yuqbalu illa tayyiban. Magjijingle ka, huhugasan mo. Ano man yung gagawin mo kasi haharap ka sa Allah. Bago ka papasok sa kanyang simbahan, sa masjid, maglilinis ka muna. At tatanggalin mo yung tsinelas mo, tatapak ka sa moske, yung kanang paa, hindi pwede yung kaliwa. Yun ang etiquette sa pagpasok sa mosque. So marami ring mga Muslim na hindi ito alam. Pagpapasok ka sa CR, kasi Islam is a complete way of life. Pagpasok mo sa CR, yung kaliwa, lalabas ka, kanan. Lalakad ka, susot ka ng tsinelas mo, Bismillah. Kanan, kaliwa, Alhamdulillah. Magsusot ka ng damit mo, ganun din. Bismillah, sa ngalan ng Allah. So ang Allah ay holy. Siya ang pinakabanal. Malayo siya sa lahat ng imaginasyon ng ating, yung ginagawa, yung iniisip lang ng ating utak na napakalayo sa ating parang inaalalan. Ano ba yan? Yung parang imagination natin. The holy, the one and free from all defects. Ang nag-iisa at malayo sa anumang depekto. Ibig sabihin, sulit ang Allah. Gano'n siya kasulit? Nung panahon ng Prophet Yunus or Jonas, nung tinapon siya sa dagat, nasa loob siya ng tiyan ng isda. Sinong sasaligan ni Yunus or ni Jonah? Sino makapagsasabi na mabubuhay siya sa loob ng tiyan ng isda within 3 days and 3 nights? Pero sa Islam, 40 days. Kasi nasa kailaliman siya ng dagat. Ikinuwento ng Allah kung ano yung binasa niya, ano yung lumabas sa kanyang dila. So walang nakakaalam. So yung revelasyon ay sinabi niya kay Propeta Muhammad, dala ng Anghel Gabriel. Pagdating sa kanya, ano yung binasa niya? Recorded sa Quran, 1,443 years. Anong sabi niya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. O Allah, patawarin mo ako. Kasi yung utos sa kanya papunta doon, umiba siya ng daan.
Sabi, la ilaha illa anta. Walang ibang Diyos kundi ikaw lang. Patawarin mo kay Allah. Inni kuntu minad dalimin. Na naligaw ko yung aking sarili. So, sino yung tumulong? Sa kanya ang Allah. Iniluwa siya kagad ng napakalaking balyena. So, ganun ang Allah, free from all defects. Ang Allah, sinabi pa, the giver of security. Sinong nangangalaga sa atin? Ang Allah. Pero kinakailangan nating manalig sa Kanya. Kasi kung wala tayong pananalig, paano niya tayo isi-secure? Kailangan natin manalig. Sino pa? Sample ko si Abraham. Ayon sa turo ng Islam, hinagis siya doon sa apoy. Nung ihagis siya sa apoy ni King Nimrod, habang lumilipad siya nasa taas siya yung nasa himpapawid siya, di kaya kung nasa ato pa, nasa kahanginan. Parang ginawan siya ng pana, o di kaya ano ba yan, yung parang duyan, tapos hinagis siya sa malaking apoy. Dahil binasag niya yung kanilang lahat na Diyos, yung kanilang Diyos-Diyosan. Nung nasa taas siya, dumating yung ibon. Sabi ng ibon sa kanya, ya Ibrahim o Abraham, kasi nakakausap ng mga propeta ang kanang mga mananap. Gusto mong tulungan kita? Sabi niya, bakit ka tutulong sa akin? Inutusan ka ba ng Allah? Sabi niya, hindi. Kasi nakita ko yung paniniwala mo. Tutulong ako sa iyo. Sabi niya, sapat na ang Allah. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Sapat na ang Allah. Doon ako mananalig sa Kanya. So pagdating niya doon sa loob ng apoy, ano nangyari? Mismo yung apoy. Dahil sa paniniwala, pananampalataya ni Abraham, inutusan ng Panginoon ang apoy. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Pagdating niya doon sa apoy, di ba ang apoy mainit? Bakit pagdating niya parang refrigerator? Mainit doon sa labas, malamig doon sa loob. At yung pagkain pa niya na ipinadala ng Panginoon kay Abraham, ano? Mga pagkain na prutas mula sa paraiso. Lumabas ang propeta Abraham, kahit isang balahibo, walang nasunog sa kanya. Ayon pa sa kasaysayan, mayroon pa siyang pagkain na dala na galing sa paraiso. Nung makain, kinain ng mga sundalo ni Nimrod, na yung naghagis sa kanya. Nung kainin nila, natikman nila yung sarap ng pagkain. Sabi nila, kakaiba na hindi nila naramdaman dito sa mundo. Anong ginawa nila? Gumawa uli ng malaking apoy at sila ay lumundag. Baka sakaling may makain sila. Ganun kasarap ang pagkain sa paraiso. Ano lang itong pagkain natin dito sa mundo? At hanggang sa sila ay namatay. Namatay sila. So, yun ang isang tulong ng Panginoon sa isang tao na may malakas na paniniwala. No? Siya yung tinatawag, the giver of security. The watcher over His creatures. The Almighty, the Compeller, the Supreme. Far removed is Allah from every imperfection. Above all that, they associate as partners with Him. Wala tayong masasabi, di kaya wala tayong pwedeng ididikit sa kanya na partner. Ganun siya sa kanyang pagka-perfect. He is Allah, the Creator, the Shaper out of naught, the Fashioner. To Him belong the best names. All that is in the heavens and the earth, glorify Him. And He is the Almighty, the All-Wise. Chapter 59, verses 22 to 4. Holy Quran. So isa pa, at ito ay huli na, sa chapter 2, verse 255. Sabi ng Allah, He is Allah, none has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. Neither slumber nor sleeps overtakes Him. To Him belongs whatever's in the heavens and whatever's is on the earth. Who is that can intercede with Him except with His permission? He knows what happens to them in this world and what will happen to them in the hereafter. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'. And they will never encompass or they will never compass anything of His knowledge except that which He wills. Walang makakahigit sa kanyang kaalaman. Hindi kayang abutin ng tao. And He feels no fatigue. Hindi napapagod.
Hindi siya napapagod. Dili siya kapuyon. Hindi siya nakakatulog in guarding and preserving them. And He is the most high, the most great. Isang beses, dumating si Moses sa isang kwento. Tinanong niya ang Allah nung siya ay nasa bundok ng Sinai. Isang katanungan niya kasi tinitrain siya ng Panginoon. Sabi niya sa Allah, Ya Allah, hindi ka ba nakakatulog? Dili ba ka matulog? Ang sabi ng Allah kay Moses, Moses, pumaibaba ka, kanaog sa. Kumuha ka ng isang bowl, yung gawa sa putik, tapos lagyan mo ng tubig, pagkatapos bumalik ka dito. So pagod na pagod si Musa or si Moses. Umakyat siya sa taas ng bundok o kaya bumaba siya, tapos dala-dala yung tubig. Pag abot niya dito sa bukid sa Sinai, mitindog siya dito sa sa bukid nga. Dala na to niyang tubig. So sabi ng Allah, anuhin ko yan? Sabi niya, Ya Musa, hawakan mo. Hanggang ang Moses ay hawak-hawak niya yung tubig, dumating sa kanya yung pagkaidlip. Nung siya ay halos parang makatulog na inantok. Nung siya inantok, nabitiwan niya yung tubig, nabitiwan niya yung bowl, bumagsak at nabasag. Kasi ang kinaiya sa mga propeta, pag inutusan, naniniwala kagad, wala nang tanong-tanong. So ngayon, tinanong niya yung Allah, O Allah, ano ba ang connection ng tubig ngayon na nasa bowl doon sa aking katanungan? Sabi ng Allah, Ya Musa, kapag ako'y nakakatulog, ganyan ang mangyayari sa mundo. Ganyan ang mangyayari sa kalawakan. Magbabanggaan ang earth, magbabangga sa araw, magbabanggaan ang lahat ng mga planeta, mga galaxies, at nanandyan na nasa kalangitan, nasa himpapawid, ay magbabanggaan. So ganun ang Allah na controller. Siya yung may hawak, siya yung may tangan ng lahat. So mga kapatid sa pananampalataya, no? Lalong-lalo na sa aming pananampalatayang Islam, para sa ating kaalaman din na ang Panginoong Allah ay sharing Allah na pinaniniwalaan ninyong lahat. Ang mga Christian Arab, kung inyo siyang pangutanon, kinsa ang pangalan sa Ginoo? Ang ilang tawag Allah. Kay Arabic word. Hindi lang natin alam. Pero ang tawag nila, Allah. Yung mga Christian Arab. Kasi yung Allah, dati na yung salita, na galing na yan siya doon sa Middle East, na alam na nila, na hindi naman alam ng mga taong nasa West, na kung ano-ano lang ang kanilang ginagamit. So ngayon, tayong mga tao, ito ang panghuli ko, sinabi ng Allah sa atin, O man, o sangkatauhan, what has made you careless concerning your Lord, the most generous? Ano ba ang nangyari sa inyo? Para naging pabaya kayo sa inyong Panginoon. Hindi na kayo nagdarasal, hindi kayo nagsasamba. Who created you, fashioned you perfectly, and give you due proportion. Ang nagbigay sa inyo ng pangangailangan. Sino nagbigay sa atin ng pangangailangan? Sino nagbigay sa atin ng blessing? Yung kinakain natin na araw-araw. Yung nagbigay sa atin ng posisyon. Yung nagbigay sa atin ng mga anak. Yung nagbigay sa atin ng asawa. Yung nagbigay sa atin ng kayamanan. Sino nagbigay sa atin? Ang ating Panginoon. Ha? At nagbigay sa atin ng buhay, pero mayroon siyang hangganan. Na ay katapusan. Tayong lahat, alam ko, tayong lahat dito sa mundo, ay darating tayo sa katapusan. So ang pinakamainam na tao, na yung binigay sa kanya ng Allah, na anuman yung kanyang pamumuhay sa mundo, ay magamit niya sa pagdating ng kabilang buhay. Kasi haharap tayo sa kanya, isa-isa. Si pastor, si membro, si ustads, si imam, si dato, ay haharap doon sa Allah at tatanungin tayo isa-isa sa mga ating ginawa. Anong sabi ng Quran? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sino man yung gumawa ng katiting lang na kasamaan ay kanyang makikita pagdating ng kabilang buhay. At sino mang gumawa ng katiting lang na kabutihan ay makikita din niya pagdating ng kabilang buhay. Kanang naghatag kag candy sa isa ka bata, abi nimo wala na. Ang angel ba ya? Ang anghel or malaika, sige na siya glista sa ato ang kaayuhan nga gibuhat dinhi sa kalibutan, kay maura na ang atong madala. Ang propeta Muhammad nag-ingon, kung mamatay na ang anak ni Adan, tulo lang ang iyang dadon. Tulo. Ika-isa, ang muuban sa iyaha ang iyang pamilya. Ikatulo ay ikaduha,
Ang iyahang sakyanan, pwede mo hatod sa iyaha. Kining tulo, ang isa mabilin, ang duha muuli. Muuli ang pamilya, muuli ang inahan, muuli ang amahan, mabilin ang isa. Unsa tong mabilin sa sulod? Ang binuhatan. Yan ang maiiwan doon sa loob ng iyong libingan. Darating yung dalawang anghel ayon sa turo ng Islam. Pag alis ng naglibing, kung isa kang Muslim, darating yung mga anghel na magtatanong sa atin, hanggang sa magising ka, hawakan mo yung damit mo. Puti na pala at sasabihin mo, patay na pala ako. Patay na di ay ko. Iba na yung pamumuhay mo. Kaya nga kailangan siya ilibing kaagad kasi yung kanyang pamumuhay, hindi na siya para sa dunya. Tulad ng bata, pag ipanganak siya, hindi niya na yung tirahan. Kailangan niya nang lumabas. So ganun din sa atin, pag namatay tayo, itong mundo, tirahan na ng mga buhay. Hindi na sa kanila. Kaya kailangan madaliin na siyang ilibing ayon sa turo ng ating relihiyong Islam. So mga kapatid, sana hingin natin na ang ating gaganapin dito sa prayer rally natin na ang magaganap na eleksyon sa Mayo 9 sa susunod na araw o sa makalawa ay magiging mapayapa at ibigay natin ang sa atin lang ang pagpili, ang desisyon ay ibigay natin sa Allah. Ang pagboto lang yung sa atin, ayon pa nga ang boses ng tao ay boses ng Panginoon. So maging mahinahon tayo sa ating pagboto, bigyan tayo ng Allah ng napakabuting pag-iisip sa araw ng botohan at huwag tayong madala sa ganito. Madala sa kayamanan, madala sa pera, gamitin natin ang ating utak. So hanggang dito na lang, sana'y mayroon kayong nakuhang aral sa aking ginamit kanina na Word of Allah o salita ng Allah kung sa Arabic pa Kalamullah at nakapagbigay sa atin ng kaunting kaalaman sa Islam at ilagay natin sa ating isipan at gawin ng ating at paniwalaan ng ating puso at gagawin ng ating katawan. Kasi ang definition sa Arabic ng faith ay ganito. Kaunting kaalaman lang. Ang definition sa Arabic ng faith, pag sinabing iman or faith, dinefine yan sa Arabic. Ang sabi pa, imanun o qawlun bil lisan, tasdikun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Ibig sabihin ng pagtuo or iman, qawlun bil lisan, ginasulti sa dila, tasdikun bil qalb, gituhan sa kasing-kasing, wa amalun bil jawarih, ginahimo sa lawas, ginahimo sa atong ginagawa ng ating katawan. Ibig sabihin action, word, tapos yung puso natin, tapos yung action. So, kahit nagsalita ka, kung wala dito, walang gawa, hindi yun faith. Pagkukunwari, naniniwala. So yun ang ibig sabihin ng iman sa Islamic definition ng faith. Hanggang dito na lang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O maayong hapon sa ato ang tanan nga naa dinhi. Daghang kayong salamat.